So may na-receive akong message galing sa isa sa kliyente namin sa Valenzuela, no. Andito kami currently sa San Jose del Monte, Bulacan, yung isang team ko, then yung isang team ko nasa Chaong pa, naka full force din doon. Ang naging problem, medyo nagbaback out na yung kliyente, which is na-close namin yung 3 months ago pa. Parang ang naging problem lang talaga namin doon, pinabibili ko siya ng rain shoot tsaka mga appliances kasi sisimula na nga yung production. So ayun, medyo na parang na-overwhelm si client na kailangan pala ng mga ganyan, kung alam ko lang hindi ko natutuloy ganun. Eh normal naman po, nasagot niyo po talaga lahat ng appliances, ng sink. So hindi ko talaga alam kung anong nangyari, na rain shoot, sukat lang naman ng rain shoot ang hinihingi ko. So ayun, sabi niya kung pwede na niyo i-pull out. Sabi ko hindi po pwede kasi nasa contract naman po, non-refundable po yun. So ayun, ang ginawa niya, welcome to San Jose del Monte. Nandito kami sa Colinas Verdes subdivision, ano. So medyo challenging sa akin yung kitchen na to kasi una-una sa lahat, duco finish yung required, tapos olive green yung required talaga ni client. May binigay sa aking color swatch. And to be honest, nahirapan talaga akong i-design siya kasi hindi ako sanay mag-design ng mga ganong ka-risky na kulay. Olive green talaga siya, tapos yung kulay nung interior ni client is dilaw. So ganun siya kahirap talaga, no? Pero yun, check natin kung ano magiging kalabasan. To be honest, hindi ko talaga sure, pero we will do our best. Nasa akin na yung floor plan. Ito yung floor plan na to, nakuha ko na to nung nag-site visit ako. Nagsa-site visit muna ako para mas makuha ko yung accurate na dimension ng buong area. And then once makuha ko na yun, itra-transfer ko na yan dito sa ating 3D software. Ang gamit ko is Fusion 360. And then magsisimula na akong maglaro-laro ng layout. So pag kasi may available 3D muna bago tayo magsimula mag-production, ay nakakapag-change agad tayo ng mas mabilis ng without any high cost. So ito na mapoprovide agad natin sa client, makikita agad nila yung perspective. At ito na siya. Yan, siguro mag-work naman to. So sa totoo lang, yan, after kong ma-render, nag-provide ako ng tatlong color combination kay client para wala na siyang kawala. Kasi baka ma-disappoint doon sa unang kulay, at least may option pa tayong ibibigay. Imposible ng napakamalas na natin kung wala siyang mapili dito. So ito yung first option natin. Yan, ito yan. So medyo siya, olive green na dark, and then mag-sintered stone tayo ng medyo concrete finish, and then babasagan natin ng dark na wood tone. Then may glass door na may ilaw. Then the next one, ito medyo dark yung base niya, dark na olive green. Actually olive naglalaro pa ito sa olive green, iba-iba lang ang shade niya. So ito yung original kulay na napili ni client, yung moderate na olive. Yan. So and then ito yung option na to. Sa lahat ng yan, ito napupusuan ko medyo light siya. Tsaka feeling ko magwo-work to. So ayun. Try natin. Let's do this. Alam mo yung feeling na matagal mo nang gustong ipaayos yung kitchen o yung wardrobe mo, tapos finally dumating na yung araw ng install. Pero ang pinaka-importante talaga sa lahat is yung isang team na gagawa nito para sa'yo. Kasi kahit gaano kaganda ang design, kung hindi maayos ang pagkakakabit, sayang lang, di ba? So buti na lang, yung team namin dito sa Edanios hindi basta-basta skilled lang, maingat, marespeto, at marunong makinig sa gusto mo, sa gusto ng kliyente. Hindi sila bara-bara, lahat ng sukat, triple check, lahat ng materials, sinalagaan. Saka yung pakiramdam na parang hindi ka talaga kliyente, kundi part ka ng proseso, ang gaan sa loob nun. Kaya kung magpapakabit ka ng modular cabinet, tandaan, hindi lang yan tungkol sa cabinet, tungkol yan sa tiwala. At sa team na kayang irespeto yung tiwala na ibibigay mo. Kasi sa dulo, hindi lang bahay ang inaayos nila, kundi yung peace of mind mo rin. Kaya lagi ko sinasabi, ma'am, sir, ako ang mag-aalaga sa stress mo. Ako na ang bahala mag-manage ng stress mo. Ganyan po ako dito sa Edanios. So,
sa business industry na to, no, sa pag-i-install ng modular cabinetries, may mga problema talaga. At yun nga yung naging problem namin last week. Sobrang dami palang holidays. Hindi ko siya kinonsider actually kasi pabalik-balik na kami ng subdivision na yun. Ang naging problem, nagpalit ng homeowner so nagigpit yung mga security guard nila. Wala palang trabaho ng holiday. Actually, 3 sunod-sunod yun. Tapos magsa-Sunday pa, Monday wala naman. So nag-decide kami na umuwi na lang. Yun yung problema, no? Pagtagal ng install, paghaba ng install ng araw, pagtagal din ng perang papasok, so lugi na agad yun. So ngayon yung schedule namin ng pagbalik, 1 linggo actually kaming natenga yung project doon. Kasi nag-decide kami umuwi muna from Bulacan to Quezon. Tapos ngayon may bagyo pa, tapos ang next problem pa namin, yung mga pintuan namin dito, duko finish yan. And yung mga patuyuan namin, ginahol din kami ng kunting panahon, hindi namin napatuyo siya actually enough na yung 4 days para mapatuyo siya. Ang worry namin baka magdikit-dikit upon delivery. So ayun, ginagawa namin ng paraan para maiwasan yung magiging problem na yun. So tingnan natin kung anong mangyayari mamaya pagdating namin ng Bulacan. Hopefully, wala nang maging problema at maging smooth na yung installation natin. Alright, let's go! Yan, dapat mga nakaganyan man lang, oh. Bukod na yung karton dito. Ay, ano. Ito, delikado. Mahiga kasi itong ano. Ito, lagyan mo karton. Yan, kalsuhan nyo to. Dapat medyo nakatayo, wag nakaslat. Mabigat din yan. So, ayun, nakaligtas naman kami doon sa challenge na ma-deliver namin ng maayos yung pinto. Unfortunately, may tinamaan siyang 5. Na-damage yung 5 namin pinto. So on-site, dito na kami magre-retouch. Ngayon, pinapatungan uli namin ng base color na olive green and then itatap coat uli siya. Pero at least 5 lang, hindi naman ganun yung worst na. Ang inisip ko sing worst, baka magdikit-dikit siya upon delivery tapos yun, magtuklapan. So, ayun, at least 5 lang naman yung na-damage. Tama? Yun. So may na-receive akong message galing sa isa sa kliyente namin sa Valenzuela, no. Andito kami currently sa San Jose del Monte, Bulacan, yung isang team ko, then yung isang team ko nasa Chaong pa naka full force din doon. Ang naging problem, medyo nagbaback out na yung kliyente which is na-close namin yung 3 months ago pa. Parang ang naging problem lang talaga namin doon, pinabibili ko siya ng range hood tsaka mga appliances kasi sisimula na nga yung production. So ayun, medyo na parang na-overwhelm si client na kailangan pala ng mga ganyan, kung alam ko lang hindi ko natutuloy ganun. Normal naman po, nasagot niyo po talaga lahat ng appliances, ng sink. So hindi ko talaga alam kung anong nangyari na range hood, sukat lang naman ang range hood ang hinihingi ko. So ayun, sabi niya kung pwede na niya i-pull out. Sabi ko hindi po pwede kasi nasa contract naman po, non-refundable po yun. So ayun, ang ginawa niya, hinanapan niya ako ng butas sa contract, kailangan August ay install na. So mangyayari, i-install na namin siya bukas, yung Valenzuela namin. Kasi pwede ko namang hatiin pa yung team ko, magpapadala ako ng tao doon. Yun nga lang, medyo mabre-break yung isang team dito, which is kayang-kaya naman ng team dito, yung kayang-kaya naman ng mga tao namin yun. So yun nga, na-realize ko na ang trabaho ko lang pala dito sa Idanyos, hindi na ako yung actual na craftsman. Para na ako conductor ng choir. Ako yung nag-i-execute ng plano, ikaw dito ka, ganun. Parang yung ganun. So ayun, medyo 3 AM na ako nakakatulog kagabi kasi nag-iisip talaga ako kung may execute namin ng tama yung plano na naisip ko, which is feeling ko naman dahil sa sobrang laking tiwala ako dito sa boys ko. Ganun ka, pag negosyante ka, kailangan pagtiwalaan mo talaga yung boys mo. Kasi sila lang talaga yung magiging sandalan sa mga ganitong problema. Kasi kung wala sila, hindi mo may execute ng tama at ng smooth yung mga plano. So ayun, subaybayan natin kung matatapos namin ng sabay-sabay itong mga projects na to ngayong August. Na-pull out ko ang Chaong. Matapos sila yung master, ma-pull out ko sila lahat doon. Pero kung hindi, iwan yung 3 doon, si Soren, si Renson, si Kuya Umbeng. Tapos yung Valenzuela team natin, mapuputol talaga tayo. Ikaw, Bogart, Valenzuela tayong 3. Kaya nitong 4 dito yan. Kaya nyo yan para ano. So ayun, inaasa ko muna ng mga cooperative na kay lahat. So tapusin lang natin to para malapit na uli ang December Tapusin natin para mapagtagumpayan natin itong 2025 na to. Ayun, dasal muna tayo pare. So
Iniwan ko muna temporarily yung project namin sa Bulacan. Nandun naman yung isa naming team leader at saka yung iba pa namin team members. Medyo napasipay ko na rin yung isang kliyente namin dito sa Valenzuela. At nag full force ako sa shop para matapos yung project na sa shop and then ma-install namin doon sa gusto niyan team. So ayun, napasipay naman natin yung kliyente. Ngayon i-deliver na namin yung Valenzuela. Imimit ko na yung isang team namin. Biyahe na sila, I think nasa Skyway na sila. So pupunta from San Jose, nasa San Jose del Monte ako. Then ikot ako ng Valenzuela ngayon para alam mo yun, ma-set up ko na maganda muna upon their arrival yung team members namin. And then start na installation sa Hoy! Putang ina mo! Yan. Okay. Yan. Kaya lang yan. Lahat lang yan. Tulad lang yan ng ano. Yan lang. Ng bottom at top. Ito bagong module na yun. Ayun, so kakababa ko lang ng San Jose, Bulacan uli. Galing kaming Valenzuela. So pagkatapos ng isang linggo, isang linggo napaka-stressful. Dahil naniniwala naman talaga ako na walang problema hindi nasusolusyonan. Sa sobrang dami naming problema na na-encounter, lahat naman yung nasusolusyonan. At yun na nga doon, sabi ko, after a week of sobrang loaded na problema, na stress, tapos na siya. 2 project in a week. Check natin. Tara. At yun, yung kinalabasan ng San Jose del Monte Bulacan project namin. Approve ba? Approve syempre. Gusto mo makita yun sa Valenzuela? Eto siya.
Ayun, sobrang crazy week nun. Pero nakita nyo naman na lahat ng naging problema, nasolusyonan. Ganyan kami dito sa Edanyos. Kaya naman, kung naghahanap ka ng sobrang legit na modular cabinet maker na magtutupad ng pangarap mong kitchen, alam mo na, call us. Okay? Ako si Daniel ng Edanyos. Adios, amigos!